Opo mga ga, 2-in-1 na po to donut at bagong paningin naman nila at madaling ibenta at tiyak na may tutubuin po tayo. Kaya tara, gawa po tayo nito. Umpisahan na po natin. Sa ating recipe na ito ay kailangan lang po natin ng silicone donut molder at steamer. So dito sa ating mixture ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo or 500 grams na harina. So dito sa ating mixing bowl, meron na po tayong 500 grams ng all-purpose flour at yung ating baking powder. Sa ating recipe ngayon, kung gusto po ninyong gumawa dito ng 1 kilo na harina ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. At sunod natin ilagay yung ating asin, yung ating asukal at yung itlog. Yung mga sukat ng ating mga sangkap ay nasa video screen lang po natin. At maglagay po tayo dito ng mantika at yung ating tubig at evaporated milk at maglagay po tayo dito ng white vinegar para malambot talaga yung mixture po natin. Or lalong malambot yung ating puto pag naluto. Ito po yung purpose po ng ating suka. At haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis po yung ating mixture at ito lang kalapot yung ating mixture, and then hatiin ko po ito sa 2 hati kasi maglagay po tayo dito ng ube flavor. Dito sa isang bowl po natin yung ating mixture ay maglagay lang po ako ng ube flavor powder lang pong gamit ko. At dito naman sa isang bowl yung mixture po natin ay lagyan lang po natin ng vanilla extract at lagyan lang po natin ito ng whole corn. Then haluin lang po natin yan ng kaunti at pagkatapos yung isa din natin ay haluin lang din natin. Dito sa ating ube flavor ay pwede talagang gumamit kayo ng liquid or syrup ube flavor. At dito gagamit lang po tayo ng donut silicone molder at nilagyan ko lang or binanyahan ko lang po ito ng margarine. Sa online ko lang po ito nabili yung ating donut silicone molder at may sizes po ito na large. Large po yung nakalagay doon. At dito sa ating 500 grams na harina ay nakagawa lang po tayo dito ng 24 pieces kasi medyo malaki din yung ating donut molder. At yung ating toppings ay naglagay lang po ako dito ng whole corn at yung ating cheese. At pagkatapos nito ay pwede na po natin itong isa lang agad at kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig ng ating steamer. At para hindi kayo mahirapan mga gatulad ko, ayan yung ginagawa ko, medyo nahirapan po ako dyan. Yung inyong mga silicone molder, ilagay nyo muna sa inyong mga steamer bago nyo lagyan ng mixture. At isa lang na po natin ito at lutuin po natin ito sa pinakamalakas na ng apoy ng ating kalan. Malakas po yung apoy ng aking kalan dito mga ga sa loob ng 15 minutes. At binalot ko lang ng malinis na tila yung takip ng ating steamer. Ayan, gumulong na, parang gulong nga. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce para po sa pangsapin po natin. Madali lang po talaga itong tanggalin mga ga, basta banyahan lang po natin yung ating mga molder. At ang bintahan po natin dito ay nasa 8 to 10 pesos. Kayo ay magkusting lang bago po kayo magbenta kasi hindi tayo magkapareho ng total ng puhunan po natin. Mga ga, paki-comment naman po kung saan ba kayong lugar para malaman ko rin kung saan na po ito nakaabot yung ating video ng ating 2-in-1 po to. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.